Yung mga DDH po, parang ngayon lang nila na-realize, no? Kasi ako, matagal ko na na-realize na ibang klase to si Baste Duterte. Nung narinig ko po na parang kahawig niya yung boses ni Tatay Digong, pumikit po ako. Yung una ko po napakinggan si Baste Duterte, doon po sa unang Maisog Rally. Pumikit ako eh. Alam nyo, walang pagkakaiba yung boses ni Baste tsaka ni Digong. Kung meron pong nakapagmana ng tapang, yung tapang ng pananalita at astig talaga, yung talagang yung kaastigan po ni Tatay Digong mula sa pananalita, pati po yung yung sense of humor. Si Baste po, masigit si Baste ang nagmana kaysa kay BP Sara. Kasi syempre kahit papano si BP Sara, pag matapang, pero pag malumanay magsalita si BP Sara, malumanay din. Ito talaga, pati yung gigil ni Tatay Digong, pati yung diin, pati yung pagmumura, kuhang-kuha po niya. Okay. Ngayon na-realize po nila kung gaano ka-powerful si Digong, si Baste, kung gaano siya ka-powerful. Napanood po natin lahat sa kanyang rage coalition speech. Kinover po may nag-cover po na mainstream media. Kaya sabi ko, pucha, iba na to. Dati po wala nagko-cover na mga ganyan eh. Sa mga Duterte, si BP Sara lang po yung obligado silang i-cover eh. Pero si Baste, first time po na kinover. Ngayon po nila na-realize, teka, sabi, eto, nagsalita si Tinyo. Bigla nila na-realize, teka muna, parang plan B ba? Oy, thank you very much kay Mocha Princess na nagbigay po sa atin ng 5 Canadian dollars. Teka muna, baka plan B nila si Baste Duterte Doon po sila nalungkot ng lubusan. Tayo po sa mga Duterte circle, yung mga Duterte vloggers po na katulad natin, yung mga Duterte groups, matagal na natin sinasabi yan, no? Hindi pa nga nila sila eto masakit sa kanila eh. Malayo pa sa katotohanan na si BP Sara ay ma-impeach nila o matanggal nila bilang kalaban, no? Alam naman po ng lahat, wag na tayo maglokohan. Number 1 po si BP Sara sa lahat ng survey, presidential survey. Wala na pong kaduda-duda yan, no? Okay. Hindi pa nga nila napapabagsak yung popularity. Kaya nga nila tinitechnical idadaan na lang sa impeachment Hindi pa nga nila na-impeach si BP Sara. Biglang dumating, narinig nilang mag-speech si Baste. Alam niyo po, hindi po lahat ng mga tao magagaling mag-speech. Marami po matatalino pero hindi po ganyang kahusay mag-speech. Si Kiko Barsaga, bilib na bilib tayo pag nagpo-post yan. Pero hindi po siya kasing galing mag-speech ni Baste Duterte. Si Libiste, bilib na bilib tayo sa husay niya, sa dunong niya, sa mga issues na naisip niya. Pero hindi po siya kasing galing mag-speech. Speech po ang pinag-usapan And speeches can move mountain. Ika nga. Ewan ko lang kung may kasabihang ganun. Yung mga speeches po, talagang sa politika, yan po ang yan po yung magiging will make or break you pag nagkaroon na po ng mga political speeches. Si Baste po ang iilang tao na talagang grabe kung mag-speech. Grabe po. Kaya sabi ko, malamang na-realize ng mga to,
binuksan ni Tinyo, ngayon nare-realize nila, tang ina, patay tayo. Hindi pa nga natin napapabagsak si BP Sara bilang kalaban. Eto na, meron na tayong plan B. Alam niyo po, hindi po kami, yung mga Duterte po, yun yung pinakamalaki. Tinayaan nyo lahat ng pamato, lahat po ng inyong tinodo nyo, lahat ng inyong text, tinayaan nyo na lahat, kasama na pamato. No? Kasama na pamato. Pero, marirealize nyo na hindi lang pala si BP Sara ang pwedeng tumakbo mula sa grupo ng mga Duterte. Una, na-realize nyo, mahirap tibagin yung mga Duterte kasi alam na natin, solid vote ang mga Duterte. No? Wala po yung kalokohan po yung mga soap. Mga ano yung sinasabi ng pauso? Soap Duterte. Okay. Alam nyo, sa totoo lang po, mahirap na nga po yung ginagawa nila kay BP Sara. Suntok sa buwan na nga na ma-impeach nila si BP Sara. Eto pa po, hindi pa po nila nagagapi yung principal. Meron ng plan B. Huwag kayong mag-alala, meron pang plan C yan. Meron pang plan D, meron pang plan E. Wala kayong lusot kasi matanggal nyo man si BP Sara, mangangampanya pa rin yan para sa isang Duterte, mangangampanya pa rin yan para sa kanyang kandidato, at iboboto pa rin po ng mga Duterte ang ikakampanya ni BP Sara at ng mga Duterte. Hindi po kami dahil uto-uto kami, no? Hindi po kami Duterte supporters. Hindi po kami Duterte supporter dahil mga uto-uto kami. Duterte supporter kami. Yung sinasabi kasi ng iba, si BP Sara wala naman yan eh. Apelyido lang na nagdadala dyan. Correct! Apelyido lang po ang nagdadala kay BP Sara. Tama, masama po ba yun? Masama po ba ang daladala ni BP Sara ay apelyidong Duterte? Hindi nyo nga eh. Si Tatay Digong nga ang pinaka siniraan nyo ng gusto. Hindi pa rin kayo nagtagumpay. Ngayon, ang paninira nyo na kay BP Sara ay pagpuri. Actually, pinupuri nyo si Tatay Digong eh. Pag sinasabi ninyo na wala naman niya si BP Sara, Duterte lang o apelyido niya lang ang nagdala, ano po masama doon? Tama po yun. Kaya po namin iboboto, binuboto, sinusuportahan si Sara Duterte dahil hanggang ngayon po kami po ay nangangarap na magkaroon muli ng Duterte leadership. Alam nyo, tokes lang po yan eh. Between sa pamumuno ni Marcos na halos hindi mo maramdaman at sa pamumuno ni Duterte, ang layo po. Imagine niyo na lang, mga kapatid. Ito lagi kong sinasabi to eh. Ano kaya? Kung si Marcos yung presidente natin nung panahon ng pandemya, wala na sana tayong problema ngayon, di ba? Kasi naka 6 feet below the ground na tayo. Ano pa problemahin mo kung 6 feet below the ground ka? Wala ka nang problemahin precisely kasi hindi na tayo aabot sa 2026. Okay. Nakakaawa na nakakatuwa na dismaya na pero ako tuwan-tuwa ko na itong mga kalaban natin wala na pong ginawa kundi manira. Wala na po, all out po sila kay BP Sara, laban kay BP Sara. At all cost, iwan ang lahat. May crisis, maraming magnanakaw, solid pa rin sila, dapat inuuna si BP Sara. Kaya nga eh, dito mo po makikita, yung mga loyalista nga sila eh, di ba? Hindi mo sila masisisi,
Hindi mo sila masisisi kung bakit nila sinusuportahan si Marcos. Precisely because they are loyalists. Kaya nga sila loyalista, di ba? Pero itong mga dilawan, kakamping, makabayan black, na ang bukang bibig nila ay sila ay anti-corruption. Ang bukang bibig nila ay sila ay pro-democracy. Na ang bukang bibig nila ay sila ay pro-constitution. Rule of law. Sirang-sira po sila. Dahil po sa paghangad nila na mapabagsak si BP Sara, nawalan po sila ng prinsipyo lahat. Nakakahiya po. Maging dilawan, maging kakamping, maging makabayan black. Kasi kayo mga pinakamaiingay pagdating sa prinsipyo. Pero dahil po kay Sara Duterte, mas pinili pa niyong suportahan ang mga magnanakaw. Wag lang po maging presidente si BP Sara. Mas takot kayong mawalan ng kapangyarihan, no? Kaysa sa ipagtanggol ang Pilipinas laban sa korupsyon. Sa madaling salita, ito pong mga sumisigaw ng anti-corruption, hindi kayo totoong anti-corruption. Kayo po ay totoong anti-Duterte lang. Hindi talaga corruption ang gusto nyo labanan, kundi Duterte. Kayo po ang nanguna sa pagsasampa ng kaso sa ICC. Kayo po, mga dilawan kakamping makabayan black, ang nanguna dito sa impeachment ni BP Sara. Kayo po. At kayo po ang akala nyo, kayo ang makikinabang kung sakasakali. Hindi po ninyo alam, totoo yun. Hindi po namin i-deny yan. Plan B ba si Baste? Marami pa po kaming plano. Isa lang po ang natitiyak ng mga Duterte supporter. Ano man ang mangyari, hindi kami boboto sa mga i-endorso ni BBM. Hindi kami boboto sa mga dilawan, kakamping, o makabayan black. Eh di wala rin po yung pinaghirapan ninyo, mga ingot.